Sa panahon ngayon na halos lahat ay nahuhumaling na kay Bitcoin, meron pa ring iilang personalidad na matindi ang pagtutol dito. Isa na po dyan ang kilalang American stockbroker na si Ginoong Peter Schiff. Habang si Bitcoin ay muling pumalo sa kanyang bagong all-time high, si Ginoong Schiff naman ay nagpakawala na naman ng kanyang matinding banat laban sa kanya or laban po kay Bitcoin. Hindi lang basta opinion ito dahil tila may bitbit pa siyang alternatibong solusyon at yan po ay ang silver. Yan, kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung bakit ayaw pa rin ni Ginoong Peter Schiff kay Bitcoin kahit tumataas na ito. Bakit ang silver pa rin ang itinutulak niya bilang mas safe na investment? At ano nga ba ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang mga ilang katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit ayaw pa rin po ni Ginoong Peter Schiff kay Bitcoin kahit all-time high na ito. Ayan, meron pong aktual na post dito or tweet itong si Ginoong Peter Schiff. Ayan po. Yan, sabi niya rito ay, with Bitcoin hitting new highs today in dollars, it's a great time to sell some and buy silver ahead of silver's next big leg up. Even if Bitcoin keeps rising for a while, silver should rise much more. And while Bitcoin can easily crush, silver's downside seems very limited. Ayan, kahit na si Bitcoin ay sumabog po pataas at tumama na naman sa bagong all-time high, hindi pa rin po kumbinsido itong si Ginoong Peter Schiff. Para sa kanya, ito raw ang perfect time para ibenta si Bitcoin at lumipat sa silver. Oo, sa gitna ng matinding institutional interest sa crypto ngayon, lalo pa niyang binanatan si Bitcoin. Ayon sa kanya ay nananatiling isang risky bet si Bitcoin at mas may upside itong silver. Ibig sabihin ay mas may chance ang tumaas ang silver pero mababa po ang risk na babagsak ito. Isa pa, tinawag pa niya si Bitcoin na isang malaking distraction na pinapagana lang ng haka-haka o speculation. Para po sa kanya ay puro ilusyon lang daw at saka yan, puro ilusyon lang daw ang hype kay Bitcoin at wala itong tunay na halaga. Kaya yan, matindi pa rin ang pagiging kritiko nitong si Ginoong Peter Schiff. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Schiff tungkol sa silver? Habang binabanatan po niya si Bitcoin ay buong-buo naman ang kumpiyansa ni Ginoong Schiff sa silver. Ayon sa kanya ay umabot na sa mahigit $37 ang presyo ng silver at tila papalo pa ito ng $40. At ang kanyang prediction, mabilis daw po naaakyat ito sa $50. Yan na presyo. Bukod pa dyan ay pinunto po niya na ang silver mining stocks ay undervalued pa raw. Hindi pa raw ito sumasabay sa galaw ng presyo ng silver kaya mas maganda raw itong pasukin habang mura pa. Sa madaling salita ay sinasabi po niya na ang silver ay isang hidden gem habang si Bitcoin ay isang bubble. Ayan, o isang bula. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ni Ginoong Schiff tungkol sa mga kumpanyang nag-i-invest kay Bitcoin. Dito na po lalong umiinit ang opinyon ni Ginoong Schiff. Ayon sa kanya, ang mga kumpanyang may hawak ng Bitcoin sa kanilang treasury ay nanlilinlang lang daw ng mga investors. Grabe, di ba? Para sa kanya, ang tanging layunin lang ng mga kumpanyang ito ay linlangin ang mga baguhang investors at bigyan ng ilusyon na profitable ang kanilang mga kumpanya. Ito raw ay isang marketing strategy na walang tunay na basihan. Pero, bakit tila hindi siya pinapansin ng mga kumpanya? Ayan, habang
todo ang banat ni Ginoong Peter Schiff, tila wala namang pakialam ang mga malalaking kumpanya. Tuloy-tuloy pa rin. Yan, tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagbili kay Bitcoin. Alam nyo ba na may higit 100 public companies na ngayon ang may hawak ng Bitcoin? Nangunguna po dyan sina BlackRock at saka MicroStrategy. Sa ngayon ay hawak nila ang halos 1.3 million na Bitcoin. Yan po ay katumbas ng halos 6% ng total supply ni Bitcoin. At hindi lang mga Amerikano ang sumasali. Maging mga kumpanya sa Europe ay tumatalo na rin sa Bitcoin trend. Ang Nakiki SE ng Germany ay tumanggap na ng Bitcoin standard, habang ang H100 Group sa Sweden ay bumili na rin ng halos 47 na Bitcoin. Hindi rin po nagpapahuli ang Asia. Ang Chinese company na Nanolabs ay pinag-iisipang bumili ng 10% ng circulating supply ng BNB. Yan. At ang GameSquare naman ay bumili ng 1,880 na ETH at plano pang mag-invest ng $100 million kay Ethereum. Ibig sabihin nito ay kahit may tumututol pa rin tulad ni Ginoong Peter Schiff, marami pa rin po ang naniniwala sa crypto at patuloy ang pagsuporta. Ano naman po ang sinasabi ng gobyerno tungkol dito? Ayan. Sa kabilang banda ay hindi rin po natutulog ang gobyerno. Si US Senator Elizabeth Warren ay muli pong nanawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa crypto. Nagbabala po siya na ang ilang panukala ng mga Republican ay maaari pong magpahina sa financial protections ng mga investors. Para po sa kanya, mahalagang manatili ang traditional financial safeguards para hindi po magulo ang ekonomiya. Sa madaling salita ay gusto po ni Madam Warren na magkaroon ng balance, kung saan ay pwede pong mag-innovate ang crypto pero may proper oversight pa rin. At ayan, pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Ngayong alam na natin ang mainit na bangayan sa pagitan po ni Ginoong Peter Schiff at ng mundo ng crypto, ay ano nga ba ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una ay mahalaga pong maging maingat tayo sa ating pagdidesisyon. Hindi po ibig sabihin na porket tumataas si Bitcoin ay bibili na tayo agad. Pero hindi rin naman ibig sabihin na dahil may tumututol gaya ni Ginoong Schiff ay iiwasan na natin ito. Ang dapat po nating gawin ay pag-aralan po ang risk at potential reward ng bawat asset. Mapa-crypto man yan o silver. May punto naman po si Ginoong Schiff, lalo na kung gusto mo ng traditional at mas stable na investment. Pero may katotohanan din ang mga kumpanya na patuloy ang tiwala kay Bitcoin. Pangalawa, dapat po nating bantayan ang mga galaw ng gobyerno. Kapag lumalala ang regulasyon, maaaring maapektuhan ang market. Hindi lang sa US, kundi pati po tayo rito sa Pilipinas. At pangatlo, dapat ay updated po tayo sa mga galaw ng malalaking kumpanya. Kung sila ay bumibili na kay Bitcoin at Ethereum, ibig sabihin ay may tiwala po sila. Yan, may tiwala silang may long-term value ang mga ito. At kung sila'y nagkakamali, tayo rin ay maaaring madamay. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin normal lang na may mga taong tutol sa isang bagong technology, lalo na kung galing sila sa old school financial world. Yan, tulad ni Ginoong Peter Schiff. Yan, makaluma. Sanay kasi sila sa mga physical assets tulad po ng gold at silver. Kaya si Bitcoin na isang digital lamang ay walang physical na anyo ay tila hindi kapanipaniwala para sa kanila. Pero kung titignan po natin ang realidad ngayon,
kung saan malalaking kumpanya at institusyon na ang sumusuporta kay Bitcoin, mahirap nang baliwalain ang potensyal nito. Hindi rin natin dapat itapon ang silver dahil may halaga pa rin ito bilang hedge or panangga sa inflation. Pero dapat pong maging bukas tayo sa posibilidad na kayang mag-coexist ng traditional at digital assets. At sa kabuuan ay nasa atin pa din ang desisyon. Pero isa lang po ang sigurado, habang patuloy po ang debate, tayo naman ay dapat patuloy din sa pag-aaral, pagbabantay sa galaw ng market at pagtutok sa kung saan talaga ang tunay na value. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.